Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo ang pinaka-latest na post ni Dane Chase. Siya po yung vlogger na nakabase sa California. Siya po yung nagsiwalat yung controversy na nangyari sa pagkamatay ni late Paulo Tantoco na nasangkot na rin ang First Lady Lisa Raneta Marcos. Siya yung vlogger na ano. So, dito sa kanyang latest post, na pag-alaman ko, parang nagtatago siya. Sa hotel na lang siya nakatira. Umalis na siya sa kanyang address. At medyo nakakabahala. Okay, pakinggan muna natin yung kanyang paliwanag at may panawagan siya sa Pilipino. Bilib ako sa pagmamahal sa bayan ng taong ito. We already have a schedule to meet up, and I hope Yan. hello guys, ayong adlaw ka natong tanan kasi luwa kayo ko nga karon ako ni-post ng update kay Supot. Bisaya ito, kailang mamaya mag-in-English siya. More on English. Bisaya lang kanyang introduction. Basta ngayon, nagtatago-tago siya at may inaano siya yung mga records na gusto niyang malaman tungkol sa nangyari noong March 8, yung pagkamatay ni late Tantoco. So I was supposed to post my update yesterday. However, I was on the road and then padung nagabing iba so nangita na lang ko pagi nga makakita ko kanang kuan secure nga lugar. Secure nga lugar. So, na napod ko sulod sa hotel and different city na pod. And thank you so much to the family who offered their home for me to stay in. However, di jud ko ganahan nga mabutang ko sa alanganin so I opted to stay in the hotel instead. Salamat guys. So, ayun. May permanent address siya. Kailang hindi na siya doon titira. May pamilya na nag-offer sa kanya na doon titira. Kailang ayaw niyang madamay. Kaya ngayon, habang nag-vlog siya, nasa hotel lang. So, Tumi, ang pagkaintindi ko, nasa alanganing sitwasyon siya. Nagtatago-tago. Dahil sa ginawa niya noon, yung pagbubulgar, yung March 8 na incident, yung nangyari kay late Tantoco at kay First Lady Lisa. Now, let's get right on it. No? Napinadawat nga email from the Archives Department sa police. And naglibog ko sa content sa email kay, as you know, I have already... Okay, yung sinasabi niya na police. Police ito sa Beverly Hills. Kay yung nangyari noon, parang nag-seek siya ng records at parang pinadalhan siya. Kailang series of communication. Ito, nakadawat ulit siya ng response na hindi niya na maintindihan. Ayaw na siyang bigyan ng further records. Kasi dinidig up niya ano yung nangyari talaga noong March 8, yung pagkamatay ng isang Pilipino doon. Documents, complete account of what had happened on the 8th of March. Katong hitabo dito, no? So, nagkadawat ko email yung heading kay response letter. Kunya, ibong ko kay, basahan ako later ang kanang content sa letter, no? So, since ibong ko, wako kasabot o sibot pasabot aning Nahibuong nagtataka. Nice, sandali, nagpatalastas. So, pasalamat tayo itong si Dan Chase dahil nalaman kung ano talaga ang nangyari. Nagkaroon tayo ng idea. Okay, ito na. Nga karon, bisag usawa gid akong tawag, di gid ko ma-connect, di jud ma-contact, automatically directed ko sa voicemail. So nahibong ako, nabalatan ako. So instead of calling that person directly, nitawag lang dito sa kuan, sa archives, para to check if okay bang tanan. So dito, kanang pleasant pa kayo, pagkuan ako, pag tawag ako nanay nito, pag pleasant pa kayo, tono niya, yeah, what can I help you, blah. Nga, tumatawag na ako, kanang if I can talk to the person, katong akong contact. Nga, dito na, nausap ang tono niya. Yung ikat. Nga na siya galit na, what is it exactly that you need? What information do you need? Bunta ka, paspas sa kayo? Yung ko na, well, this is pertaining to an incident that had occurred on the 8th of March on a Saturday
Nya katapod ko niya ana din sa well, who is this? Well, this is Dean Chase. Nya ana din siya nga did you receive a response letter? Kuna yes, I have received a response letter, and this is actually what the call is about. I'm asking what the letter is. What does it mean? Niya siya na, well, whatever is inside that letter is our final statement on the matter. Well, let's just say I don't know what it means. Ikata sa kunya, ano din siya nga, whatever is in the response letter is our final statement on the matter. Unda, abon. Ano ko, shit? No, unsa to? Unsa? No. Nashock ko kay Digito, inato ilang responses. Usually they're really friendly. And for some reason, suko, na murag na bunta kay ang tingog. Kaya, kailangan siguro mga makusap sa akong basahon ha. Ang response letter na ako na-receive. Sa Mone. It has a date, my complete name, my physical address, my email address, and Mone ne. Regarding Public Records Act request CRM-25-408, Dear Dean Chase, this letter is in response to your California Public Records Act CPRA submitted requesting any records from an incident that have occurred on the 8th of March 2025 in Beverly Hills. The Beverly Hills Police Department, BHPD, has determined that the request in part seeks copies of public records in BHPD's possession. The records you are requesting are part of an investigatory file, and a record pertaining to an investigation by law enforcement under CPRA Government Code Section 7923.600 exempts and therefore does not require the disclosure of any records, or complaints to or investigations conducted by any local police agency or any investigatory or security files compiled by any local police agency for law enforcement purposes. Sincerely. So, na-shock you go. So, I think they don't know. So, ayaw na siyang bigyan ng additional information tungkol sa nangyari noong March 8. Kasi nung una, nakakuha siya eh. Kaya yung nakuha niyang information, yun din ang isinapubliko niya, kaya nalaman natin. Ngayon, ayaw na. Kasi under daw ng investigation. So, ngayon, sa tono niya is nagtatago. I don't know kung bakit. Hinahunting na ba siya? Kaya naghanap siya ng safe place. Kaya nasa hotel ngayon. So, ipagdasal natin itong kababayan natin ito. At ang kanyang panawagan sa kanyang post is, huwag daw tayong matakot. Let's raise our voice. Para for the sake of our nation. Yun ang kanyang panawagan. So, saludo ako dito kay Dean Chase. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa ating Tribong Talandig sa Bukidnon. Ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng yero at pako sa tribo para ma-repair ang sira-sira nilang bahay. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang natagaan o gero. Mo na ni ang natagaan o gero. So mo na ni ang iyang balay. Ang iyang balay mo na ni ang iyang atop nga dako na og bolslot. Nani siya. Matagaan og gero. O karon na tagaan naman ka og gero nga mailisan na ni karon ang imong atop nga dako na kaig bolslot. Unsa man ang imong maistorya kana tagaan na ka gero pakok Ako na lansang ni plinsan. taod karon kay sa nabuslot. Oo. Gihatag. Og salamat kay sa naghatag og kuan sa nag-video. Oo. Og salamat po sa Ginoo og sa nagatan-aw sa YouTube. Karon natagaan na ka.
Makaatop na kakaron. O ako na ning iatop karon sa bulsot. O dili na kakaron maulanan. O muna ni ang gidakon sa iyang ngero ang buslot. O mag-atop na siya karon. Ngod kay pila na dai ni katuig imong balay? Dugay-dugay naman eh, mga 13 years na eh. 13 years. So dugay na gyud. O inani na ang yang mga dako sa iyang buslot kay kuan naman dugay na. Una na ang iyang ilang kaimtang sa ilang balay. O 13 years na daw ni ang iyang balay. Dugay-dugay na gyud. So salamat sa Ginoo og sa nagatan-aw sa video sa ilang pagtabang sa among katribo nga dagan pa ang ilang matabangan. Salamat sa inyong pagtabang. God bless.